Amen. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan, malusog na pangatawan, walang karamdaman. Salamat mga kapatid, mga pastor, mananampalataya, disciple, na patuloy na nagpipray sa amin. Pasensya na po sa lahat ng nanonood kanina dahil naputol ang live streaming dahil ng signal. Hindi ko alam kung nawala ang signal sa inyo, pero yung wifi kasi dito nawala rin yung signal. Yung data naman ang gumana. Talaga naman. Pagkasalita ng Diyos talaga, hadlangan ng kaaway eh. So ngayong umaga, muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa live streaming na ito. Last ko rin bumati, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran, mga kapwa ko mga pastor, good morning to everyone. Dapat tapos na po ako ngayon eh. Pero dahil nga po ang mga pangyayari, hindi natin alam ang dahilan, nawala pong bigla ang signal. Ako ay 24 minutes na sana ako nakapagturo. Dapat patatapos na ako. Siguro dahil hindi ako natapos, dahil may mga gusto pang humabol. Amen. Hallelujah. So, ganun pa man, nawala man ang ating live streaming kanina, ay pagpapatuloy po natin ito. Ipag-pray po natin ang maayos sa signal, ipag-pray natin ang mensahe ng Diyos. Amen. Tayo po uli ay babati sa lahat ng ating mga kapatiran. I pray na wag nang mawala ang signal na ito. Pag ito'y nawala pa, ay bukas na tayo. Amen. Pero naniniwala po ako, magtutuloy-tuloy na ito. Amen. At ngayon pong umaga mga kapatid ay salamat sa lahat ng ating kapatiran sa lugar ng Catbalogan, Samar at Leyte. Nagpapasalamat kami sa mga pamilyang Manzanate dyan sa lugar ng San Fernando, Pasay, sa mga ginamit ng Diyos. Good morning ulit kay SJ Tumarsi, Ramil Tumarsi, kanyang buong pamilya, sa kanyang kay Sir Khalid, pagpalain ka po kayo pa dyan sa lugar ng Carmona, Cavite. Salamat din mga kapatid sa buhay ng bawat isa. Salamat sa pamilya ni Pastor Bal, Sister Edith, sa lugar ng Canada. Patuloy po kayong ingatan ng Diyos, ang inyong buong pamilya. At ganoon din sa inyong anak na nasa Pangasinan. Sinasama din natin sa pananala sa pagbati ang pamilya Chua sa lugar ng Pampanga. At good morning din kay Sister Velasco ng Tarlac City. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kanina po ay medyo naputo lamang ang ating live streaming dahil nawala po yung signal ng wifi. Kaya hindi ko alam kung bakit. Pero gumana naman din yung data, at least naibalik. Panalangin po namin, huwag nang mawala yung signal na ito. Dapat tapos na ako ng oras na to kasi mag-aalas 6 na. Pero ganun pa man, sabi ko baka kaya naputol dahil para meron pang makahabol. Amen. Hallelujah. Mahirap po kasi yung mensahe ng Diyos na binigay sa akin, hindi ko alam kung maibalik pa sa akin ng Panginoon yan. Pero panalangin ko ay dagdagan ng Diyos at maibalik niya ang mensahe kayo ng umaga. Amen. Salamat din sa ating pong kapwa manggagawa dyan sa lugar ng Catbalogan City kay Pastor Proel Salvador at sa kanyang asawa, sa kanyang anak. Pagpalain ng Diyos ang inyong ministry. Kaya din kay Pastor Paul Labora dyan sa lugar ng Catbalogan. Sa lahat ng mga taong ginamit sa amin nang kami nagbi-ministry sa bawat baling aming pinuntahan namin, kami pinagpapasalamat. At sa lahat ng pastor na ginamit sa amin na kami ay naging bahagi ng inyong buhay, pagpalain po kayo ng Diyos. Salamat po sa inyong mga pananalangin na kakarating dito sa lugar ng Quezon yan.
Sa mga taga Tayabas, Quezon, Tungko, Barangay Tungko, good morning to everyone, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Diyos. Kay Brother Joseph sa Lucena City, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa mga taga Pagbilao, kay Brother Janjan, Brother Banjo, Sister Erica, Sister Mai, pagpalain kayo ng Diyos. Kay Pastor Edwin Lugar sa lugar ng Chiba, Japan, good morning to sa inyong asawa, sa inyong buong pamilya. Kay Pastora Melody sa lugar ng Tokyo, Japan, patuloy kayong ingatan ng Diyos. At kay Sister Weng, bago po natin siyang kaibigan sa lugar ng Japan, siya isang doktor. At ipagpipray natin siya, ang kanyang asawa, si Brother Reynaldo Maniego, sa Maniego. Sama natin sa panalangin sapagkat siya nagagapos ng kaaway sa makamundong gawain. Amen. At wala namang imposible sa Diyos. Ang trabaho ng kaaway magwasak, pumatay, subalit ang trabaho ng Diyos ay magbuo. At ako naniniwala, walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Diyos. Lahat ay kaya niyang ayusin ang mga bagay na nagusot. Pwede niyang unatin ang mga bagay na baluktot, ay pwede niyang ituwid. Amen. So, salamat sa Panginoon ngayon pong umaga. At sino pa? Mayroon po ba ako nakalimutan? Kaya sa pamilya Laurente, pagpalaan kayo ng Diyos. Ate Malo, Brother Jason, pamilya Oroga, kaya na Brother Noel, sa yung mga mahal sa buhay, yung mga anak, at sa lahat ng aking kapatid dyan sa lugar ng Cavite, Laguna at Quezon. Good morning po sa bawat isa sa atin. Binabati ko rin si Brother Jonathan, Sister Janice ng Basay Samar, at kay Sister sa kanyang anak kanina, kay Sister Rondeline. Good morning po sa inyo. Yan. At ngayong umaga ay patuloy niyo po kami isama dito sa lugar ng Quezon. Nakakarating po ang inyong mga panalangin, hinanaing at daing. Amen. Ang panalangin niyo kay Pastor Jolan sa aking po pamilya ay nakakarating po dito sa lugar ng Quezon. Salamat po sa inyong mga prayer sa amin. Salamat sa mga kapatid. Salamat sa bawat isa sa atin. Amen. So ngayon po umaga, tayo po ay dadako na sa pangaralang mabuting balita. Salamat pala sa pamilya Manipol. Pamilya Manipol kay Brother JB, Sister Mara, Kuya OG, kay Brother JR. Yan, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Hallelujah. At ngayong umaga ay nagsasakripisyo tayo, nagpapaload tayo sa lahat ng may gamit ng load data. Pag-pray niyo po akong pagpalain natin si Pastor Jolan. Amen. Para panalangin ko lahat ng sumusubaybay nito, mabigyan natin ng load. Hallelujah. Amen. So, ngayon pong umaga, tayo po ay magtuturo na, mag-aaral na tayo ng mabuting balita. Salamat po sa inyo ngayong umaga. Alam ko, bagamat siguro sa signal yan, hindi ko kayo nakikita. Ay, good morning po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ang inyong buong pamilya, tayo po muna yung manalangin. O Diyos, salamat Panginoon sa buhay ng bawat isa. Salamat sa kagalakan, kasiyahan. Salamat sa panibagong buhay. Salamat sa hininga. Salamat wala kami sa ospital. Salamat meron kaming pagkain. Salamat dahil sa iyong dakilang pag-ibig, pagkilos, presensya, at habang kami ay nakakalapit sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ang banal sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Tayo po'y mag-aaral na ng mabuting balita. Bukas po kayo sa inyong mga Bible, kung kayo mayroong mga Biblia, aklat ng awit, sinulat ni Haring David, awit 37 verse 4, ganito po ang pagkasabi ng mabuting balita ng ating pong Panginoon Diyos. Sabi ng Bible, mamaya po ulit, pagkatapos ito, ako ay babati ulit. At kung meron po kayong prayer request, isama niyo po ang inyong prayer request dito sa inyong comment. At pagdating po ng Sabado, mas mahaba po ang aming live streaming pagdating ng Sabado sapagkat pag-aralan namin bukas ano ang oras na aming gagawin ito para sa araw ng Sabado. At yun ay lahat ng inyong pong prayer request ay ating ipag-pray. Kaya sa lahat po na makakapanood nito, i-share niyo po ito. Lahat ng kanilang prayer request ay i-comment sa baba. At tawag ito pag-pray natin yan araw-araw at ganoon din sa araw ng Sabado. Amen. So sabi ng Bible, aklat ng awit 37 verse 4, sabi dito, ang inyong sarili sa Kanya ninyo italaga
tutulungang ganap kapag ikaw ay nagtiwala. Sa ibang salin, mga kapatid, sa ibang salin ay sabi ng Bible, magpakaligaya ka sa Panginoon sapagkat ibibigay niya ang nasa ng iyong puso, ang desire ng ating puso. Ngayong umaga, mga kapatid, lahat ng mga Kristiyano man ito o hindi, walang tao na hindi nag-isip na maging maunlad ang kanyang buhay, gumanda ang kanyang buhay, maging masaya ang kanyang buhay. Walang tao nag-iisip na maging mahirap ang kanyang buhay. Lahat ng tao siguro, kahit yung mga mahirap, nagnanasang umunlad, umangat ang kanilang buhay. At ang sabi ni Haring David, magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang desire, ang nasa ng iyong puso. Amen? Ang sabi ng Bible, mga kapatid, magpakaligaya ka sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi pala lahat ng maligaya, hindi pala lahat ng masaya, hindi pala lahat na mayroong kagalakan ay galing sa Panginoon. Amen? Kaya nga sinabi ni Haring David, magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng ating puso, ang desire ng ating puso. Kung nais nating makuha, makamtan, makamit ang desire, ang nasa ng ating puso, ang sabi doon, magpakaligaya ka sa Panginoon. Bakit? Sapagkat may dalawang bagay na tinatawag na pagpapakaligaya, yung tinatawag na pagpapakasaya. Hallelujah. Yung pagpapakasaya, sabi doon, may mga taong nagsasaya sa mundong ito. Ang kaligayahan, ang kasiyahan ng mundong ito ay meron lamang hangganan, meron lamang limitasyon. Subalit, ang kaligayahan at kagalakan, kasiyahan na galing sa Diyos, ay ito ay pangwalang hanggan. Amen. At sabi ko nga kanina, kung papaanong ang mundo, ang kaligayahan sa mundo, ang kagalakan sa mundo, ang kasiyahan sa mundo, ay tayo ay nagbabayad ng halaga. Ganun din sa Diyos. Kapag ikinagpapakaligaya sa Panginoon, kinakailangan nating magbayad ng halaga. Kung nais nating makamtan, makamit, ang desire, ang nasa ng ating puso, magbabayad ka ng halaga. Naalala ko nung aking kabataan, ako'y pumupunta sa diskuhan, mahilig ako sa sayawan, lahat ng piyesta ng aming bayan, ng aming barangay, alam ko na ang date. Pagka-disco, siyempre, pag disco, may bayad. Ang bayad ng panahon namin, 20 pesos. Makakasayaw ka na. Mula alas 7 hanggang alas 4 ng madaling araw, ubusin mo ang lakas mo doon. Magpakaligaya ka, magpakasaya ka. Nagbabayad ka ng 20 pesos. At nung araw, may ilang pang libreng soft drinks yan. Amen. Tapos napunta ako ng Masbate. Ang bayad ko naman ay 2 piso. Ang ilaw ay puro digasa. 2 piso para ka makasayaw. Napapunta naman ako ng Sapote, Las Piñas. Ang bayad naman ay 2 piso rin. Bawat tugtog ay 2 piso. May 2 uri na tinatawag na pagpapakaligaya. Pagpapakaligaya sa mundong ito na mayroong katapusan, mayroong hangganan. Subalit ang kaligayahan galing sa Diyos. Mga kapatid, ito ay hindi mo kayang tumbasan at hindi mo kayang bayaran ng pera. Amen. Nais ng Diyos, mga kapatid, mula sa kahirapan, mula sa kagipitang sitwasyon, gusto ng Diyos tayo ay makaahon, tayo ay makabangon. Ang tanong, papaano ito mangyayari ang tinatawag na kaligayahan, ang ninanasa, ang desire ng ating puso? Ang sabi ng Bible, awit 37 verse 4, magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa, ang desire ng ating puso. Ano ang nasa ng ating puso? Ano ang desire ng ating puso? Umasa ka na ito ay mangyayari at magaganap. Amen? At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang sabi ni Haring David, ito'y sinulat niya sapagkat ito'y karanasan ni Haring David. Karanasan ito ni Haring David. Kaya niya ito nasulat, kaya niya ito nasabi. Bakit? Sapagkat ang trabaho ni David ay magpakaligaya sa Panginoon Diyos. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, ngayon pong umaga, lahat ng mga taong nagpakaligaya, nagpakasaya sa piling ng Diyos, walang nabigo. Lahat sila ay naging pagpapala. Lahat sila ay pinagpala. Amen. Gaya ng sinabi ko kanina, pag nagpakaligaya ka sa mundo, magbabayad ka ng halaga. Ako noon, pag ako ay nagdi-deliver ng mga shabu nung araw, nagtitig ako ng mga shabu nung araw, bumibili ako ng marijuana nung araw, para ako ay magpakaligaya sa mundong aking ginagalawan. Kasi doon ko lamang nahahanap ang tunay na kagalakan, ang tunay na kasiyahan, yung pakaramdam ng aking katawan. Gusto ko lagi akong bumabatak, gusto ko lagi ako nagsashabu nung araw. Nagbabayad ako ng halaga. Pagkatapos, pag-araw ng piyesta, umorder ako ng mga alak,
Umu-order ako ng beer, ng lambanog, lahat ng alak na pwede kong mabili. Magbabayad ako ng halaga para lamang matugunan ang aking kaligayahan, ang aking kasiyahan, ang aking kagalakan. Pang-apat, maraming dumaan sa buhay ko patungkol sa mga babae. Yun ang lasa ng aking puso. Pagbabayad ng halaga, magbibigay ka ng kung ano-ano. Subalit ngayong umaga mga kapatid, ang nais ng Diyos na maunawaan natin, malaman natin, ang pagbabayad ng halaga mga kapatid din sa Diyos ay ganun din. Ang pagbabayad mo ng halaga sa Panginoon, magbibigay ka ng oras, magbibigay ka ng panahon, magbibigay ka ng araw, maglalaan ka talaga ng araw para sa Diyos. Ito yung pagbabayad ng halaga. Subalit, ang pagbabayad ng halaga mga kapatid, ang kaligayahan na pagbabayad ng halaga sa mundo ay hindi tayo masaya. Pero sa Diyos, masaya tayo. Kahit naubusan tayo, kahit wala tayong budget, gumagawa tayo para sa Diyos. Sa mundo, kapag gumawa ka, walang balik ang kaaway. Pero sa Diyos, kapag gumawa ka, kapag tayo nagpakaligaya sa Panginoon, ang sabi ng Bible, higit pa sa ating inaasam. Higit pa sa ating hinihiling. Sabi ng awit, ibibigay ng Diyos, pangako niya totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin mo na. Amen? Ngayong umaga, habang tayo nakikinig, habang tayo sumusubaybay ng live streaming na ito, dahil gusto natin magpakaligaya sa Panginoon, reregaluhan ka ng Diyos. Pagpapalaan ka ng Diyos. Tutumbasan ka ng Diyos. Amen? Ito ang kanyang nais sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ni Haring David, magpakaligaya ka sa Panginoon. Sapagkat pag nagpakaligaya tayo sa Panginoon, mga kapatid, hindi lamang ikaw ang pagpapalain ng Diyos. Hindi lamang ikaw ang ibibless ng Diyos. Ibibless ng Diyos ang iyong asawa, ibibless ng Diyos ang iyong anak, ibibless ng Diyos ang lahat, ang ating buong pamilya. Amen? Sabi ng ating Panginoon, binago tayo ng ating Panginoon. Dahil tayo nagpakaligaya sa Panginoon, binago tayo ng Diyos. Dahan-dahan, dahan-dahan, dahan-dahan. Ano ang sabi ng Bible? Sa aklat ng 1 John chapter 2, 1 John chapter 2, verse 15, kung hindi ako nagkakamali. Verse 15, ano ang sabi? Pakibasa, Sister May. 1 John chapter 2 verse 15. Verse 15, anong sabi? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Amen. Ano pang karugtong? Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang mga pagmamalaki sa buhay, na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yun. Ang magmahal daw sa mundo, ang magmahal daw sa sanlibutan ay kalaban ng Diyos. Nais ng Diyos mangusap sa lahat ng mga mananampalataya. All members, pastors, disciple, at all members. Ang pagmamahal daw sa mundong ito ay kalaban ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa verse 15, ganito ang ating mababasa. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Huwag nating mahalin ang sanlibutan. Huwag nating ibigin ang mundong ito. Kundi bagkos, ibigin natin ang Diyos. Ibigin natin, mahalin natin ang mga bagay na makalangit. Hindi ang makabagay sa mundong ito sapagkat tayo ay dayo lamang dito. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay ng Diyos ang nasa, ang desire ng ating puso. Marahil ikaw ay mahirap ngayon. Marahil ikaw ay nagigipit ngayon. Marahil ikaw ngayon ay alanganin. Pero kapag nagpakaligaya ka sa Panginoon, inuuna mo lagi ang gawain ng Diyos. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, iaangat ng Diyos ang buhay natin mula sa kahirapan tungo sa pagpapala. Mula sa kahirapan tungo sa kagalakan. Mula sa kabiguan tungo sa pagkatagumpay. Amen. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Hindi ito sinabi ni Pastor Jolan. Sinabi ito ng Diyos sa atin. Nasaan ka man ngayon, tatay ka man, nanay ka man, kabataan ka man. Sa lahat ng naaabot ng live streaming na ito, ang sabi ng Biblia, huwag ninyong mahalin ang mundong ito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ito. Sapagkat ang sanlibutan ito ang kinahuhumalingan ng maraming tao. Ang sanlibutan ito ang focus ng maraming tao. Subalit ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, ang sabi ng Biblia mga kapatid, tayong mga Kristiyano, tayong mananampalataya, ang focus natin ay ang gawain ng Diyos, ang kaligayahang galing sa Panginoon. Amen. Sabi ng Bible, kapag tayo ay sumunod sa Diyos, nagbabayad tayo ng halaga. Sabi ng Bible, doon sa 1 John na binasa, chapter 2, ano sabi?
Huwag na ninyong ibigin ang mundong ito sapagkat pag iniibig natin, pag minamahal natin ang mundong ito, ay nagiging kalaban natin ang Diyos. Diretso. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na Yan. ito. Ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki. Yung palang pagmamalaki, hindi pala sa Diyos yan. Yung palang pagmamataas, hindi pala sa Diyos yan. Kaya pala lagi tayong ibinabagsak, kaya pala lagi tayong naiipit, kaya pala lagi tayong nagigipit. Bakit? Sapagkat ang mga tao nga ay laging nagmamalaki. Laging nagmamataas sa Diyos. Subalit kung ang tao lamang ay magpapakumbaba, aasa sa gagawin ng Diyos, ang tao ay magpapakaligaya lamang sa piling ng Diyos. Kagaya ni David, ang sabi ni David, magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang desire, ang nasa ng iyong puso. Ngayong umaga, saan ka nagpapakasaya? Saan ka nagpapakaligaya? Saan ka nagbababad? Saan ka nananatili? Amen. Dapat ang sabi ng Diyos, magbabad ka sa aking mga salita. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng mabuting balita ay huwag nating mahalin ang sanlibutan. Huwag nating ibigin ang mundong ito na ating pong kinagagalawan. Diretso, ano ang pagkasabi? Verse Sa ating binabasa. 1 John chapter 15. 2, 15, 16. 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ang Ama. pagmamalaki pala ay hindi nagmumula sa Ama. Ang Kundi pagmamalaki sa pala mundo. ay hindi nagmumula sa Diyos. Ito pala ay nagsisimula sa mundong ito. Ibig sabihin, ito ang buhay ng mundo. Ito ang mundo nating ginagalawan. Ang gusto ng mundo, magmalaki. Ang gusto ng mundo, magbataas. Subalit tayo, tinuturuan tayo ng Diyos na lagi magpakumbaba para ibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Aklat ng 1 John chapter 5 verse 18 to 19, yun ba yun? Sige. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Break. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo makapagpatuloy sa pagkakasala. Bagkus tayo ay magpatuloy sa kalooban ng Diyos. Diretso. Sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaring galawin ng dyablo. 19. Alam nating tayo sa Diyos at kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Sabi ng Bible, alam nating tayo nasa Diyos at ang mundong ito ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Hindi yan sinabi ni Pastor Yolan, sinabi ng Diyos yan. Ang mundong ito ay nasa kapangyarihan ng demonyo. Kaya sabi ng Bible, huwag ninyong ibigin ang mundong ito. Huwag ninyong nasain ang mga bagay na meron dito. Amen. Kaya tayo kung anong meron dito, yun lang. Binigyan tayo ng, may nagbigay sa atin ng cellphone. Ay salamat sa Diyos. Di naman natin, deserve ng ating puso yun. Pero paano ito binigay? Dahil tayo ay nagpapakaligaya sa ating Panginoon. Hindi para magyabang tayo na may cellphone tayong mamahalin, na may gadget tayong mamahalin, may sasakyan tayong mamahalin. Hindi tayo binibigyan ng Diyos para tayo magmalaki. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagpapala, ng mga biyaya para tayo ay magpakaligaya. Ibig sabihin, ang pagpapalang nasa sayo, dapat ini-enjoy mo yan. Amen? Ang pagpapalang meron ka. Ano mang bagay ang meron ka, mayaman ka man o mahirap, ang pagpapalang meron ka ngayon, dapat ini-enjoy mo pala. Dapat hindi ka pala nalulungkot. Dapat pala ikay nagiging masaya. Dapat pala meron tayong kagalakan mula sa Panginoon Diyos. Amen? Kaya enjoy mo. Sabi ng isa, enjoy your life. Amen? Magpakaligaya ka sa iyong buhay. Sabi ni David, magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng ating buong puso. Hallelujah! Salamat sa Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos na magpakaligaya, magpakasaya. Hindi lamang mamaya, hindi lamang ngayon, kundi everyday, bawat araw, bawat oras, bawat minuto, magpakaligaya ka sa Panginoon. Bakit? Sapagkat minsan lamang ang buhay. Iisa lamang ang buhay. Kapag ang buhay natin palaging malungkot, lugi tayo. Dapat lagi tayong masaya. Ano man ang ating kalagayan, sitwasyon, maging masaya ka kapatid sa Panginoon Diyos. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating pong mga pangangailangan. Ang Diyos nating pinaglilingkuran, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Biblia, kayang abutin ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Marahil ngayong umaga ang pamilya mo ay sira. Kayang buuhin ng Diyos. Ang negosyo mo ay bagsak. Kayang ibangon ng Diyos. Amen. Hallelujah.
kayo magkakapatid ay magkakaaway, kayang ayusin ng Diyos yan. Family na nag-aaway, kayang ayusin ng Diyos yan. Anong gagawin ko, Pastor? Magpakaligaya ka sa Panginoon. Kahit ikaw ay pinipigilan, kahit ikaw ay pinahihinto na magpatuloy, nanay ka man, tatay ka man, kabataan ka man, magpatuloy ka sa gawain ng Diyos. Kapag solo kang pastor, solo kang alagad, solo kang member na ikaw pa lamang ang born again, magpatuloy ka sa gawain ng Panginoon. Bakit kailangan mo magpatuloy sa gawain ng Diyos? Para sila ay makakilala sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay ng Diyos ang desire ng ating puso. Lahat ng solong born again, tayo ay nagdanasa, ang pamilya natin, ang mga mahal natin sa buhay, sila ay makakilala sa Diyos, sila ay maborn again. At ito ay mangyayari. Paano ito mangyayari? Magpakaligaya ka sa Panginoon Diyos. Amen? Ito ang nais ng ating Diyos na buhay. Sabi dito, hanapin ang Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Lagi mong hinahanap, lagi mong ninanasa, lagi kang nagnanais na makatagpo ang presensya ng Panginoon, ang pagkilos ng Diyos. Hallelujah. Sabi ito, ang nagnanais tayo na yumaman, hindi masama po yung yumaman. Ang masama ay mahalin mo ang kayamanan. Ang tanong, nasaan ang iyong kayamanan? Nasaan ang ating kayamanan? At sino ang ating kayamanan? At ano ang ating kayamanan? Ang kayamanan natin ay walang iba kundi ang Diyos. Amen. Kaya salamat kung ikaw ay pinagpala mula sa pagiging mahirap, dating walang makain, ngayon sobra-sobra ang iyong pagkain. Bakit? Dahil pinagpala ka na ng Diyos. At kung pinagpala na tayo ng Diyos, huwag kayong makalimot sa Diyos, mga kapatid. Huwag kayong makalimot sa Diyos. Kapag kinalimutan ninyo ang Diyos, kakalimutan din tayo ng Diyos. Amen? Dati tayong walang makain, dati saging-saging lang, dati tuyo-tuyo lang. Ba, ngayon, kahit ano, nakakain mo na. Praise God, salamat sa Panginoon. At kung ikaw naman ay galing sa pagiging mayaman at ikaw ay bumagsak, okay lang yan. Tinuturuan tayo ng Diyos sapagkat kayang ibigay ng Diyos, kayang ibalik ng Diyos ang lahat ng ating pong pangangailangan. Amen? Sabi dito, 1 John, may dalawang pagnanasa. Huwag nating ibigay ng mundong ito, ang mga bagay na nasa mundong ito, ang pagnanasa ng mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Alam niyo bakit maraming taong nahihirapan? Bakit maraming Kristiyano, mananampalataya, disciple ang nahihirapan? Kasi pinipilit natin yung mga bagay na hindi dapat. Amen? Pinipilit ang mga bagay na hindi dapat. At ang nais ng Diyos ngayon pong umaga, magpakaligaya, magpakasaya sa piling ng Diyos. Dalawa lamang yung ating pinag-aralan. Magpakaligaya, magpakasaya sa piling ng Diyos. At kailangang magbayad tayo ng halaga. Walang Kristiyano, walang pastor, walang disciple na hindi ka pwedeng magbayad ng halaga sa Diyos. At hindi nangangahulugang binabayaran natin yung kaligtasan. Hindi natin kayang bayaran ang ating kaligtasan. Hindi natin kayang tumbasan ang ating kaligtasan. Ang Diyos nga ang pumili sa atin eh. Ang Diyos ang nagpala sa atin. Bakit? Bakit niya ito ginawa? Sapagkat ibig ng Diyos na tayo magpakasaya. Ibig ng Diyos na tayo magpakaligaya. Na ang bawat pagsunod natin, ang bawat katapatan natin, tutumbasan ng Diyos ng mga pagpapalang ating ninanasa. Tutumbasan ng Diyos ang mga desire ng ating puso. Amen. Salamat sa inyong mga panalangin. Bakit nagkaroon tayo ng online Bible study? At ang Bible study natin dito sa Pilipinas at sa lugar ng Japan, patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Maabot natin ang mga Tagalog sa lugar ng Japan. Amen. Ang mga Pilipino sa lugar ng Japan. Ang panalangin ko, tuloy-tuloy ito. Hindi ito huminto, hindi ito tumigil. Isama niyo ako sa panalangin. Amen. Na ang mga taong ito pinapadala sa akin ng Diyos. Ang mga taong nagkakaroon tayo ng communication kahit sa ibang bansa, hindi sila mawalay sa kalooban ng ating Panginoon. Sina Sister Elena Camposano, magpatuloy kayo ng pagdiligod sa Diyos. Ang panalangin ko, makasama namin kayo sa online Bible study. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sapagkat ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay tayo ay maging pagpapala para sa marami. Pagbabayad ng halaga. Pag sinabing nagbabayad ka ng halaga sa Diyos, ang kaligayahan natin ay tutumbasan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon.
I pray na ito ay nakatulong sa atin ngayon pong umaga. Sabi ni Haring David, magpakaligaya ka sa Panginoon. Take note, awit 37 verse 4. Magpakaligaya ka sa Panginoon. At ibibigay niya ang nasa ng ating puso. Amen. Hallelujah. So, salamat sa Diyos. Umasa tayo. Umasa tayo. Lagi tayong umasa na ang Diyos ang magpapala. Ang Diyos ang magbibigay ng biyaya sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po ay magko-close na. Tayo ay aawit na sa Panginoon. May ikling oras lamang pero mahalagang bagay ang itinuro sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ngayong umaga, tayo ay umawit ng isang medyo masayang awit naman. Awitin natin yung For All You've Done. Amen. Maganda yung awit na For All You've Done. So, salamat sa Panginoon. At ang padalangin ko, mayroon pang desire ang inyong pastor. Nagdanasa ang aking puso na sabi ko, Lord, sana may lamisa ako rito. Pagkatapos, meron tayong magandang effects para sa live streaming natin. At ito'y mangyayari. Tandaan niyo po, walang minasa si Pastor Jola na hindi nangyari. Mangyayari. Magkakaroon tayo ng lamesa dito. Magkakaroon ng magandang effects dito para sa ating live streaming. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, pagpapala at biyaya. At salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay. Salamat na lang. Meron akong assistant dito. Praise God. Salamat sa Panginoon. Tayo babati uli. Babati uli tayo. Salamat Sir John sa lugar ng Carmona. Pagpalain kayo ng Diyos. Sa mga chaplaincy ng NCP. Yan. Pagpalain tayo ng Panginoon. Salamat sa aking mga anak. Salamat sa aking asawa. Salamat sa buhay ng bawat isa. Kay Sister, kay Makampusano, sa iyong nanay, kay nanay mo dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon sa lahat ng mga kapatid, kay pa sa pamilya Austria, Abuyog Leyte, pagpalain kayo ng Panginoon muli. Bago tayo mag-pray, batiin natin, salamat sa mga frontliners, salamat sa mga AFP, PNP, mga nurse, doktor, salamat sa Panginoon, sa mga security, mga ka-59, saan man ang 20 mo, i-bless ka ng Diyos. Hallelujah. At ganun din, salamat sa mga taga-Sama, taga-Leyte, taga-Bohol, Pastor John ng Assembly of God. Yan, salamat sa Diyos. Taga-Ormoc, Pastor Paul Villamor. Lahat ng pwedeng ipaalala sa akin ng Diyos, babatiin ko dito kahit hindi kayo nanonood. Bakit? Sapagkat ganun ko kayo mahal para sa Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat din mga kapatid sa mga dakilang bagay na inyo pong mga panalangin sa aming pong buhay. Dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Lagi tayong magpakaligaya sa Panginoon. Araw-araw, pagising natin sa umaga, magpasalamat na tayo. Pagising natin sa umaga, magpuri na tayo. Pagising natin sa umaga, pasalamatan na natin ang Diyos. At ngayong umaga ay binabati natin din mga kapatid muli sa mga kapatiran natin sa Barangay Tungko, Tayabas, Quezon. Mamaya nandyan ako sa Lucena City kay Brother Joseph sa Lucena. Mamaya nandyan ako sa inyo. Pagpalain ka ng Panginoon. At ganun din ay Pastor Melody sa lugar ng Japan. Pagpalain ka ng Diyos. Kay Pastor Edwin lugar ng Chiba, Japan. Kay Doktora Weng, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos dyan. Kay Pastor Val, Sister Edith sa lugar ng Canada, pagpalain kayo ng Diyos. At sa group natin, chat-chat lang tayo. At ganun din sa lahat ng mga nagpe-pray sa akin. Salamat sa inyong mga panalangin dyan, mga taga-Samar, Leyte, kay Sister Emma, Abuena, yan. At kay Sister Velasco ng Tarlac City, good morning po. Pagpalain ka ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po mag-pray. Mag-pray tayo. At ang pandemic nating nararanasan mga kapatid, kahit pandemic,
masaya tayong naglilingkod sa Diyos. Amen. Kahit pandemic, ang pagpapala ng Diyos ay sapat-sapat. Kahit pandemic, lagi tayong may pagpapala. Lagi tayong may biyaya. Sobra-sobra pa sa ating inaasahan. Bakit? Sapagkat tayo nagpapakaligaya sa Panginoon. Salamat sa Diyos, malapit ng Pasko, amen. Malapit ng Pasko. Ang ating inaabang-abangan. Para sa mga hindi naniniwala sa Pasko, ginagalang ko po ang inyong paniniwala, ay nare-respeto ko ang inyong pong paniniwala. Bagamat ang Pasko ay wala po sa Biblia, gusto ko po itong iparating sa inyo, amen. At bagamat wala ito sa Biblia, ay pinagdiriwang natin ang Pasko, hindi lamang December 25. Araw-araw tayo nagbibigay, sapagkat ang Pasko ay panahon ng pagbibigay. Salamat sa Panginoon sa kanyang dakilang bagay na ginawa at gagawin pa para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. So, tayo po'y manalangin na. Mag-pray na tayo. Huwag po kayong mahiya. Mag-comment po kayo sa baba lahat ng prayer request nyo para namin maipag-pray. Habang inaawit natin ngayong umaga ang Lord, bigyan niyo po kami. Di ako magsasawa. Ano ang bang nandyan, ate? Ha? Sige, mag-pray tayo. Yan na lang. Manalangin tayo sa Diyos. Ano po ang prayer request ninyo, mga kapatid? Baka may prayer request kayo bago ako magturo. Amen. Prayer request po, bago ko tapusin ito. Amen. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa iyong pagpapala at biyaya. Salamat sa buhay. Salamat sa mga kapatid namin na nanood ng live streaming nito. Salamat sa iyo pong pabor, salamat sa kagalakan, salamat sa kasiyahan. Salamat sapagkat ikaw ay mabuti. Panginoon, tulungan niyo po ang aming presidente, bigyan mo ng karunungan at kaalaman, taas niyo po ekonomiya ng aming bansa. Tulungan niyo po ang mga AFP, PNP, mga nurse, mga doctors, mga security, lahat ng mga frontliners. Ingatan mo sa anumang uri ng karamdaman, bagko sa iyong pagpalain sila. Gabayan sila, Panginoon, at ang kapatiran na merong karamdaman, bigyan mo ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, karon din kay sa buhay ni Brother Reynaldo Samaniego at kay Sister Weng. Pag-isahin mo ang laman ng kanilang puso at ibalik mo ang masayang pamilya sa kanilang tahanan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. O, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon Diyos, ngayon pong umaga. At dalangin ko, Panginoon, mga babae at mga lalaki, mga anak mo, mga pastor, mga alagad, ang iyo pong biyaya ay dumaloy sa buhay ng bawat isa. At dalangin ko, Panginoon, O Diyos, sa umagang ito, naingatan niyo po ang buong maghapon na ito. Bukasan mo, Panginoon, ang kalangitan at ibuhos ang pagpapala sa iyong mga anak. Abutin niyo po ang pangangailangan namin, Panginoon. Ikaw may sabi, ang desire ng aming puso ay mangyayari ayon sa iyong kalooban. Hallelujah. Pag-pray natin si Sister Elena Camposano, makauwi ng month of November. Ang kanyang ticket ay matuloy na. Month of December. O Diyos, salamat Panginoon sa buhay ni Sister Elena Camposano. Dalangin namin ang iyong pag-iingat. Makauwi na siya dito sa Pilipinas, sa Leyte, Panginoon. Ganun din ang kanyang kasamahan. Ingatan ng Diyos. At kung meron man Sister Elena man ay umuwi dito sa Pilipinas, ay panibago rin namin makikilala sa lugar ng Saudi Arabia para ng bawat mga Pilipino. Naniniwala po ako, Diyos, palalaguin mo ang live streaming na ito, Panginoon God. Gumamit ka ng tamang tao, tamang puso, tamang motibo, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ganun din ang pamilya Chowa sa lugar ng Pampanga City, Panginoon o Diyos. Kay Sister Beng, Sister Jengjeng, Brother Junjun, Brother Edward, kay Kuya Bong at kay Sister Cor, lahat ng pamilya Chua at pamilya Cordero, patuloy mong pagpalain. Ganoon din ang kanilang pastor, Pastor Barcerico, Sister Desi, ang kanilang buong pamilya.
Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Palaguin mo ang kanilang espiritual, O God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mas makapangyarihang pangalan ni Jesus, O God. Tulungan niyo po, Panginoon, si Sister Beng sapagkat kahit sila ay mayroon ng kakayanan, meron silang budget, naniniwala ako, marami din silang problema, marami din silang iniisip. Gabayan niyo po sila, paano nila pasusulduhin ang kanilang mga tauhan at maging tapat ang kanilang mga tauhan, O God. Lahat ng mga Kristiyano na mayroong mga tauhan, ingatan niyo po sila at pagpalait, gabayan, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, O Diyos. Sa mas makapangyarihang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Hallelujah. Ganon din sa buhay ni Sister Aisa, Panginoon, sa lugar ng Tongko, Panginoon. Tayabas Quezon, dalangin ko, O Diyos, ang iyong pag-iingat sa kanyang mga anak. Ang iyong pag-iingat sa kanyang mga anak, ang kanyang mga anak makakilala sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mabuting balita. Magpadala ka ng mga pastor sa kanilang buhay, O God. At patatagin mo si Sister Aisa, Panginoon, sa kanyang pagiging worship leader. Patatagin mo, palakasin mo, at maglingkod sa iyo, Panginoon. Ang dalangin ko, bigyan mo siya ng matibay na pundasyon sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, Panginoon. Ganun din si Sister din pa, ang nanay ni Sister Aisa. Dalangin ko, Panginoon, O Diyos, bigyan mo siya ng kaliwanagan, pagpalain ng kanyang kaisipan, O God, buksan mo, punuin mo lang yung banal na espiritu, at makakilala ka nila ng lubusan, Panginoon, ang pamilyang ito. Sa lugar ng Barangay Tongko, magtukod ka ng panambahan, ganun din dito sa lugar ng Pagbilaw, magtukod ka ng panambahan, O God, hallelujah. Magbangon ka ng mga supporter sa iglesia, dakilang Diyos, gamitin niyo po, Panginoon, ang bawat yung mga anak sa pagbangon ng bawat mga simbahan. Sino mang mayroong karamdaman, bigyan mo ng kagalingan, in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus. Oh, glorify your name, Jesus. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So, salamat po sa inyo. Good morning po. Ang pagsama ng Diyos, pagkilos ng Diyos, ay laging sumatin. Bukas po ulit ay magkasama-sama po tayo, magkakita-kita tayo. Bagamat mga sa picture lamang tayo nagkakakita, ang mahalaga ay ang ating communication. Amen. Magpanalangin po tayo. Patuloy niyo pong isama sa pananalangin si Pastor Jolan at ang kanyang buong pamilya. Amen. Inuulit ko po, nakakarating po dito sa Quezon ang inyong mga panalangin. Panalangin ko po, sabi ko nga kanina, sabi ng ating tekstong pinag-aaralan, magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Kapatid, kaibigan, magpakasaya ka sa piling ng Diyos at ibibigay niya ang desire, ang nasa ng ating pong puso. Ako, nangangarap ako na sabi ko, Lord, sana may lamisa ako dito. May lamisa ako dito, may mga maayos akong effects dito para sa live streaming. Para mas mapaganda, para mas mapaayos ang live streaming natin. So, patuloy tayong pagpalain, ingatan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang dakilang bagay na ginawa at gagawin pa. So, inuulit ko po, pag Sabado, mas mahaba po ang ating oras pag Sabado. At maghahanap pa ako ng dito, view namin dito, paano ako makakahaba ng live streaming sa araw ng Sabado. Hindi. Ang live streaming po natin, Monday to Friday ng umaga. At pag-araw po ng Sabado ay puro prayer tayo. Meron na puro prayer tayo. Kaya kung meron po kayong mga prayer request, ay tawag nito, pwede nyo pong i-comment dyan sa baba ang ating pong mga prayer request para mabasa ni Pastor Jolan. Pagdating ng Sabado ay pagsasama-samahin po natin ang ating mga ipagpipray. Amen. Salamat po. Good morning po dyan kay Sister Marlene o Arlene sa lugar ng Binyan. Salamat kay Sister sa lahat na nakakapanood ng live streaming na ito. Amen. Salamat po sa Diyos. Patuloy tayong gabayan ng ating pong Panginoon. Thank you po. Hanggang sa muli, bukas po ng umaga, alas 5 ng umaga, magkita-kita po ulit tayo sa live streaming na ito. Salamat po sa inyo. Ang buong maghapon na ito, ingatan kayo ng Diyos, gabayan ng Diyos ang ating buong pamilya. Pangalan.
Salamat kay Sister Marilyn, Binaligtad ang pangalan niya. kay Sister Arlene, Guzman. Marilyn Guzman. Marilyn Guzman. Yan, balibaligtad kasi yung mga pangalan ngayon. Nahihirapan si Pastor Jonah. Amen. Good morning po, pagpalay. Saan pa sa plan niya? Asawa ni Pastor Plandi. Pastor Plandi, pagpalay po kayo ng Panginoon dyan. Ingatan po kayo ng Diyos. Ganun din ang kanyang pastor kay Pastor Mario, kay Pastor Balserico, kay Sister Daisy. Pagpalay po kayo ng Diyos po. Good morning. Lagi po kayong sinasama sa pananalangin. God bless po.